Bardagulan ng mga tsaka, nagsimula na Miss Cosmo. May welcome and saucing ceremony niya. Sino nga ba ang kumabog? Hello, Cruellas, mabuhay. This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, nakita nga natin kagabi ang pagsisimula, saucing and welcome ceremony ng pinaka-tsakang pageant sa buong mundo, ang Miss Cosmo. Siyempre, ito ang bardagulan ng mga tsaka. Nakakaloka. Pero joke lang yun Baka naman maniwala kayo. Nakita naman ninyo yung ebidensya, di ba? Kasi first year nila, pinabot nila sa top 2, yung pinaka-tsaka sa buong, ano ba tawag doon? Sa buong, sa buong contestant, yung top 2 nila, yung pinaka-tsaka doon sa ano. Kaya, ano ba iisipin nyo? Ugly pageant nga yun, di ba? Tapos, yung ano ng Miss Cosmo, ano ngayon? Yung segment nila na debate, dalawang bobo pa yung nakarating doon sa finals. Nakakaloka. Hindi ko alam yung pinaglalaban ng Miss Cosmo. Pag magpanalo sila ngayon ng beautiful, ay baka pwede kong sabihin na beauty pageant nga ang Miss Cosmo. Pero ang bardagulan ng mga tsaka, ito na nga. Nag-umpisa na nga ang bardagulan ng mga tsaka. Tuwang-tuwa talaga ang pinaka-tsakang beauty queen sa buong mundo. Kituta! Nakakaloka talaga. Pag nakikita kayo yung pagmumukha niya, hindi ko naniniwala na sa beauty pageant sa nangyari. Kung Amaura, ha? Tingin yung mukha niya. May isip mo mga beauty queen siya. Charot lang. Charot lang. Ayan nga, syempre, yan po, siya po ang pinaka-ugliest beauty queen ever na nangyari sa mundo ng pageantry. At sisikitot nga ito, di ba? Ganto! Grabe! Walang bakas! Ang ganda, di ba? Hanapin nyo nga kung saan banda. Nakakalokang beauty pageant ito. Pero, hanggat hindi sila nagpapanalo ng maganda, hindi ko pa talaga masasabi na legit beauty pageant nga itong Miss Cosmo. Bardagulan pa rin ito ng mga tsaka at saka ng mga bubita. Ay, kasi lahat ng mga magaganda nililigwak nila Nakakaloka, hindi ko alam kung anong klase yung mga mata sa mga judges, kung anong klase yung mga mata ang may-ari ng Miss Cosmo. Bulag sila. Nagpa-pageant pa sila. Sabi nila, Miss Cosmo Beauty Pageant, parang tanggalin nila yung beauty. Naniniwala pa sana ako. Pag sinabi nila, Miss Cosmo, the ugliest pageant, makamaniwala pa ako kasi nga, yung winner. May nakikita ba kayong ebidensya na beautiful siya? Oo na, beautiful siya para sa inyo. Bahala kayo dyan. Ipaglaban nyo yan. Pero para sa akin, siya ang pinaka-most ugliest queen of all time. Hanggang hindi nagbabago ang standard na yan. Nahirapan nga ako this year Nagtataka din ako sa mga girls na ito. Nahirapan ako this year kung sino pa sakali. Kung ganyang klaseng prototype yung gandang hinahanap ng Miss Cosmo Mahirap siya. Mahirap maghanap doon sa mga roster ngayong year. Kasi nakita ko naman doon sa saucing ceremony na kung kamukha niya, ay walang mananalo. Prototype ng ganitong mukhang mangga. Walang mananalo. Pero may kahulma. Siyempre, hindi talaga natin itatanggi na may kahulma. Pwede na lang sila Miss Malta, si Miss Bangladesh, si Miss Myanmar, Dominican Republic, hindi ko rin bet, mangga-manggahan festival din siya. Miss England, Sierra Leone, Belarus, Singapore. Yan, yung mga kahulma. Pag isa manalo dyan, alam niyo na yung gusto ng Cosmo. Bardagulan talaga ito ng mga tsaka. Pero, pag umabot sa mga top 5 or top 2, kahit walang top 2, magpaabot naman kayo ng maganda sa top 2 para hindi mabansag ang pageant ninyo ay the ugliest pageant ever. Diba? Kung halimbawa, para sa akin kasi yung nag-shine sa akin sa saucing nila. Kasi maraming magaganda, to be fair maraming magaganda kumpara doon sa Miss Grand. Nakakaloka yung bibihira ka lang din pero at least do makikita mo na laban sila laban tapos umaabot talaga yung magaganda sa top 5. Hindi kagaya sa Cosmo na tsaka talaga yung nakaabot. Pero kung etong Miss Cosmo this year, magbago sila ng pamantayan ng beauty.
Akala mo na talaga may beauty. Nakakaloka. Pero kung halimbawa, tumapto lang ha, eto. Kung tumapto lang itong sila Brazil, halimbawa lang ha, Colombia, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Puerto Rico, sila Russia, Spain, si Thailand, si USA, Venezuela, Vietnam, pwede na rin, Greece, Guatemala, Laos, Mexico, Netherlands, or New Zealand. Baka masabi mo ko na beauty pageant nga ang pinapanood mo. Baka masasabi ko yan. Pag may umabot lang dyan sa top 2, baka, at least alam na nila ngayon kung ano ang beauty queen. Paano ka makakita ng beauty dito sa babaeng itong impact na ito? Hindi ako makamove on na siya ang beauty, ang first winner ng Miss Cosmo. Proyagoba, ano? Hindi ko talaga makita kahit sang anggulo, from head to, kahit sa anit niya hanggang sa, ay, Diyos ko, Proyagaba. Pasensya na, patawad na. Pero wala talaga akong nakikita kagandahan sa kanya. Proyagaba talaga. Parang hindi beauty pageant si Sinilehan B, mga ganyang eksena. So, ayun, yun yung para sa akin, nag-shine doon sa ano. Pero kung hindi makakarating yung mga nabanggit ko na ito ng mga girls, alam na this. Wala, palisipikado talaga yung taste ni Bawang. Wala talaga siyang taste na maging beauty pageant owner. Kasi kung may taste siya, hindi siya magpupunalo na. Manggang kalabaw. Kakaloka. Puyagaba. Pero sige na nga, diba? Dahil isa ito sa mga matunog at saka mga maingay na beauty pageant. Hindi manood tayo. Beauty pageant ba? Ugly pageant. Bardagulan ng mga tsaka at hulmang mangga. Ganun talaga. Kakaloka kasi, imaginein mo na lang. Top 2 mo, first inaugural pageant mo, top 2 mo, dalawang tsaka doon sa dami-daming Diyosa last year, no? Dami talagang Diyosa last year. Nanghinayang talaga ako. Kasi, hindi mo man masasabing hindi magaling. Magaling naman. Kabugera pa nga. Diyosa din talaga. Pero yung top 2 last year, ganda-ganda pa naman ng stage nila. Ang laki-laki pa. Tapos talagang production nila amazing. Tapos ganyan yung winner. Ay, Proyagaba naman talaga. Tapos magdebate pa sila doon para silang mga tanga, para mga daycare at saka mga kinder yung mga nagdidebate. Sayang, nakakalo. Sayang bagay, hindi bagay ginamit yung yung beauty pageant. Kung baka, di ba, pag inaugural winner mo, dapat, takang Diyosa, wow! Miss Cosmo! Abangan ko to next year. Kasi nga, syempre, pamantayan, Diyosa yung winner. Paano mo aabangan yung mga ganyang mukha? Charot lang. Nakakaloka, hindi mo ma-imagine kahit na siya ang pinakamabait na babae sa buong mundo at pinakamatalinong babae, pero hindi rin siya matalino. Kahit na siya ang may pinakamabait na babae sa buong mundo, hindi mo siya akalain sasali siya sa pageant. Nakakaloka, pero wala naman tayo magagawa. Siya ang nanalo at siya ang nakatakda na first ever Miss Cosmo, the bardagulan ng mga chak. So this year, tingnan natin, malay mo magbago yung pamantayan nila. Diba? Malay mo may bago silang nakikita na maganda naman. Sana naman Bawang, no? So ayun na nga ang aking panonood sa kanilang opening, welcome, and sasin ceremony ng Miss Cosmo. Sana hindi na tayo magkamali, no? Pero sige, padala pa rin yung Pilipinas kasi may kahulma naman. Aray ko, may kahulma naman dito sa Pilipinas yung bet ng Cosmo, di ba? So ayun na nga, so sana maging maganda ang resulta. Kasi maganda ang nila, ang mga pa-ceremony, maganda ang sasin ceremony nila, maganda yung events. Sana naman maganda ang resulta. No! Bawang no! So, pageant fans dyan, manood tayo ng bardagulan ng mga tsaka. Tingnan natin kung tsaka pa rin ba ang mananalo this year. Maraming salamat. This is with Gazel Ortega. Paalam!